All right, as promised, kami huy balik na with our very special guest. Pero bago ho ko siya formally i-introduce, siya ho ay kinukonsiderang veteran in the arts of voice acting for television, radio, and even online. Started his professional career at the age of 16, di ho ba? At 16, gamit na ho niya yung kanyang boses. One of the best and most experienced in the field of voice acting. Siguro hindi na natin kailangan yung mahaba pang introduction. This afternoon, I'm glad na ipakilala po sa inyo our very special guest, si Mr. Pocholo De Leon Gonzalez. Sir Pocholo, magandang hapon and welcome dito sa Patok. Hello, great day po, Sir Tony. Yan, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood dito sa programa niyong Patok. Yes. It's an honor, Sir Pocholo, na talagang pinagbigyan mo kami dito ng live. Kasi nowadays, Sir Pocholo, di ba, para bang kung hindi ka pwedeng phone patch, pwedeng online, pero you're here live dito sa studio. And for that, thank you very much. First time ko po nag-live sa radio. Talaga. After pandemic. After pandemic. Kasi usually sa Zoom po ako ini-interview. Yes. May sarili din akong parang broadcast station sa aking company sa studio. Right. Sir Pocholo, alam naman natin na marami na yung nakakakilala sa iyo dito sa mundo ng broadcast, hindi lang sa broadcast, even online. Pero siguro, konting background lang, your humble beginning. Paano ka ba nag-start? Sinasabi ko nga kanina dito na at the age of 16, napakaagap mong high school pa lang yan, Sir Pocholo. First year college po sa UP. Okay. So, paano ba? Ito bang interest mo ay, kasi usually, di ba, parang may pinagmamanahan, di ba? Maaring isa sa miyembro ng pamilya or a friend, may mga influence. In your case, Sir Pocholo, sino ba yung influence mo dito sa, sabi nga, sa profession mo sa ngayon? Ang naging influence ko po yung future self ko. Oh. Kasi nakita ko, syempre nung bata po ako, wala kami kasing TV. Okay. So the only means of entertainment that I have is radio. So nakikinig po ako sa radyo. At syempre dahil sa pakikinig sa radyo, nasanay kong gayahin yung mga napapakinggan ko sa radyo. Katulad nung Gabi ng Lagim, yung naririnig ko yung mga isang gabi ng ganyan. Lola, may monster. Ay, ako, tumakbo na tayo. Kakainin ko kayo. So, tuwan-tuwa na ako noon. Little that I know na nadidevelop pala yung voice acting skills ko, sir. And that's the reason why naitanong ko sa iyo kanina before we start the show, Sir Pocholo, kung nadidevelop. And good to know na sabi mo nga, nadidevelop ang boses. Kasi marami dyan na ito yung gusto nila, pero parang pag pinakinggan mo yung kanilang boses, parang mukhang hindi naman uubra. Pero siguro maganda na coming from you, huwag mawala ng pag-asa yung ating mga kababayan na maaring hindi lang sa drama, kasi ang dami-daming mga avenues ngayon, Sir Pocholo, na pwede talaga na mapakinabangan ng naanggamit ay yung ating boses. Paano ba yan, Sir Pocholo? Like, malaking tao pero manipis yung boses, di ba? May mga correction ba na pwede doon? Lagi ko po sinasabi, our voice is not just a gift, it is also a choice. Okay. So we choose the voices that comes out from our mouth. Minsan nakikita may maliit pero boses ang laki. Pero iba, laki naman. Boses niya maliit. Kasi hindi siya aware kung paano gagamitin yung boses niya. Kasi kumbaga sa basketball, sir, matangkad ka pero hindi ka marunong mag-basketball. It's a matter of training din talaga. Napaka-importante ng training. And speaking of training, yan ang isa sa mga pwedeng maitulong mo sa ating mga kababayan na mamaya siguro pag-uusapan natin. So, yung kabataan mo rin, siguro, although I'm quite older than you, Sir Pocholo, pero ako din ay nagsimula. Kumbaga, ako din ay influensya ng radyo. Kasi during the time, wala pa namang television sa probinsya. Kumbaga, kung meron man yung debateryang radyo na makikinig ka kung ano man yung mga programa doon, you mention yung drama na napakarami talaga na nangarap na maging drama talent someday. So, isa rin pala yun sa mga, kumbaga parang naging bahagi ng kung ano man na meron ka sa ngayon, Sir Pocholo. Opo, actually, isa sa pinaka
talagang masasabi kong nag-influence ko yan sila Tita Eloisa Cruz Canlas. Yes. Si Lola Sela. Si Lola Sela. Ayan, at gladly, na-discover niya rin po ako nung nag-champion ako sa isang voice acting and radio drama competition sa kabilang estasyon. No? Mm-hmm. Sa isang programa at na-meet ko nga po sila Tita Eloy. Mm-hmm. At syempre si Tia Deli Magpayo, yung pinapakinggan ko lang noon. Yes. Nakasama ako sa isang programa din nila na at very young age. And then, kasi before that, I also won a voice acting competition sa isa ring stasyon na wala na ngayon. Yun, sa DZMM, no? Doon ako nagsimula. Under kay Sir Joey Galvez at Tita May Valle. Yes. Sila talaga yung naging start ko pagdating sa broadcasting. At sa dubbing naman, I was discovered by si Sir Danny Mandia. Siya po ang nasa likod ng Meet Your Garden. At marami pang mga cartoons na sikat noon. Like Remy, mga ganon. At iba't ibang mga cartoons na sobrang sumikat noong 90s. So, kumbaga, before 16 pa lang, na-discover mo na may boses ka. Kasi nga at 16 nag-start ka na kasi. So before at the age of 14 or 10 kumbaga nandun na yung boses. Nandun na yung interest. Opo, totoo po 'yun. Actually kaya ako din pumasok sa UP. Nakita ko yung sa UP lang talaga magiging daan ko para matupad yung pangarap ko na hindi ko na kailangang hintayin makagraduate ako ng mass communication at speech com. First year pa lang, sumali na ako kagad sa mga competition at sinuwerte naman at tayo isa sa mga naging champion doon sa isang voice acting competition nila. And the rest is history. At eto na nga, ang dami-dami mo na nga mga pinagdaanan. Totoo. Yung, ang isa sa mga na-curious ako, Sir Pocholo, nung nagsisimula pa lang ako is, di ba yung script sa drama, binabasa lang yun. Totoo. So, kailangan na kung ano yung may deliver mo na as if hindi mo binabasa. Opo. Paano yung ganung sikreto? Kasi, di ba, parang yung comics actually, isa yung comics sa mga naging influensya ko rin noon na parang bang binabasa ko yung character doon na may buhay. Totoo. Yun sa kaso ko naman, ako siyempre, yung kapanahon ng mga 80s, may mga comic stand pa yan sa mga palengke at doon talaga funny comics, paborito ko yan. Kumbaga, ang ginagawa namin, para ako nag-storytelling, ako lang ang magre-rent, tapos may mga 10 batang nakikinig sa akin. Instead na basahin nila at gumastos sila, ako yung... Ikaw ang babasa para sa kanila. Nagiging storyteller nila ako. And eventually, syempre, yun nga, isa sa mga talagang masasabi kong kumbaga, sinuwerte din akong ma-meet yung isa sa mga pinakamagaling na radio drama artist sa DZRH, si Tita Eloy na wala na siya ngayon, si Lola Sela. Si Lola Sela. Talagang napakalaki ng influensya niya sa akin. At doon, nakapasok din ako dahil nanalo din ako sa isang voice acting competition doon. Na unang-una kong programa ay kasama ko sila Junie Gamboa. Yan, Kandila. Talaga. Tapos, doon ko talaga iba talaga ang radyo eh. Iba yung tunog ng radio drama kumpara doon sa nakasanayan ko na mga dubbing. Kasi yung dubbing may sinising ka. Sa radio drama, talagang you have to be the character. Yes. So, ang malupit doon, Sir Tony, nakasabayan ko, siyempre, sila Luz Fernandez. Oh, grabe. June Legaspi, ang mga Mike malulupit. Perez. Yan, si Sir Mike. Wala na rin siya ngayon. At ang isa sa mga hindi ko makakalimutan karanasan, pagka eksena mo si Tita Luz Fernandez, iniiba niya yung script. So, ikaw bilang baguhan, kailangan makasabay ka. Huwag ka nang tumingin sa dapat alam mo na yung kwento. So, sasagot ka na lang dun sa kanyang mga sinasabi kahit wala sa script. Kumbaga, tinetest ka talaga nila. So, nakakasabay naman po ako dun. You mentioned si Sir Joey Galvez. Alam mo ba na bago siya napunta ng DZMM, you mentioned DZMM kanina with May Valle, drama talent na si Sir Joey. Actually, yung mga iniidolo ko rin, nasa RH pa sila noon. Paborito ko yung isang programa nila, yung Chibugan na. Siya yung yung nakakatawang karakter. So,
ginagaya ko rin yung mga narinig ko dyan. Sila Neil Ocampo. So, napakaswerte ko naging mentor ko po sila. Kaya nga. So, kumbaga, hindi rin syempre ganun kadali yung mga pinagdaanan mo. Along the way, di ba, parang hindi naman palaging smooth sailing, Sir Pocholo, di ba? May mga trials din. Anong nagsisimula ka? Meron bang pagkakataon na parang, wow, ayoko na siguro ba? Parang ibahin ko na lang yung linya ko. Meron bang pagkakataon na ganun, Sir Pocholo? Halos araw-araw. Yung ganun na nararamdaman mo kasi syempre baguhan ka, hindi ka member ng KKK, yung kapamilya, kapuso, kapatid. May mga nauna na mga veterano na hindi ka talaga tinatanggap kasi hindi ka parte ng grupo nila Pero ako nilaban ko yung future self ko na sabi ko, one day kapag ako nandun sa position nila, instead na harangin ko yung baguhan, tutulungan ko. Imbis na apakan, iaangat ko. Kasi nakita ko yung sarili ko dun So, yun yung katotohanan. Kaya nga hindi ako, instead na sumali ako sa kanila, nagtayo ako ng sarili ko. Ganun. Para matulungan itong mga katulad mo na dati nangangarap lang na, kumbaga, like ako noon sa probinsya kasi prom day ako, Sir Saan Pocholo. Saan pong probinsya, sir? Southern sa Mindoro at saka sa Batangas. Talaga. So parang, di ba, during the time, parang paano naman ako magiging radio announcer? Nandito nga lang ako sa probinsya. Pero sa Calapan po 'yan. Doon sa susunod na mga bayan sa Calapan. Hindi mga Pola. Yes. Kabayan. Sila Jennifer Cruz, no? Yes, ang mayor ngayon doon. Siya yung mayor ng Pola ngayon, si Mayor Jenny. Malaking problema nila doon sa oil spill. So, yun na nga, maraming mga trials tayo na pinagdaraanan. Pero sabi mo nga, hindi ka nawalan ng pag-asa, hindi ka sumuko. And kailan mo na-realize na kailangan mong i-share yung talent mo sa iba, yung katulad nga ng ginagawa mo na sa ngayon? Nung panahon ko po kasi, nakita ko din yung potential ng kapwa ko, mga voice artists, at yung mga estudyante. Doon na lang tayo sa pagiging estudyante, na hindi mo naman kailangan na mag-graduate para lang gawin itong mga to. Okay. So, sabi ko, ang daming mahusay pero hindi nabibigyan ng pagkakataon. So, ako nga, hindi nabigyan ng chance Sila pa kaya, parang gano'n, na alam kong mahusay na ako pero hindi ako binibigyan ng chance. So, ang ginawa ko, nagtayo ako ng sarili kong school. Yun yung voice work, yung Voice Acting Academy Philippines. So, at very young age, of 23, natayo ko po yung aking company. So, batang-bata pa yan kumpara ngayon. Iba, 23 na, nag-aaral pa rin. Pero at age 19, graduate na po ako sa UP. And nung 2021, ako po ay travel abroad at nakapag-aral din sa Amerika. At nakita ko, dapat doon ako magtrabaho Sabi ko, kailangan ko ibalik sa Pilipinas ang natutunan ko dito para itaas yung standard ng mga future voice artists, dubbers at mga broadcasters sa Pilipinas. And nowadays, Sir Pocholo, kumbaga parang ang laki na ng naiambag mo dito sa mga kabataan na ito yung kanilang naging interest. Aminin man nila o hindi, may kasaysayan. Kasi ang nagiging problema po sa ngayon kasi yung pagiging ungrateful ng maraming kabataan na, alam mo yun, na akala nila mahusay sila dahil mahusay sila. Tandaan nyo, hindi po tayo magiging puno kung hindi tayo galing sa isang buto. Yes. So you can only connect the dot backwards. Yun lagi kong sinasabi na we create a culture of sharing, giving, loving, and caring. Dapat maging rin tayo, grateful, no? Maging grateful tayo sa kung sino tayo. Lagi ko nga pong, katulad kanina, binabanggit, kung saan ako nanggaling. Ang tunay na mahusay at magaling, hindi kinakalimutan at itinatanggi kung ang saan siya nanggaling. Yes. Nanggaling. Oo. Yun ang gusto kong ituro sa mga kabataan na hindi kayo gumaling dahil magaling na kayo. Meron someone dyan, may isang tao na naging instrumento para kumbaga mahone kung ano man yung talent na meron kayo. At gladly, karamihan naman po ng mga naturuan natin ay tayo ay nire-recognize at binibigyan ng credit na nanggaling sila sa training na ginawa ko. Hindi man sa akin directly, pero kung hindi dahil sa programa na ginawa ko for the past 18 years, hindi sila makakapasok sa mundo ng dubbing. At kilala nila at alam nila ang totoo.
when we say dubbing, kumbaga pinag-usapan natin kanina, partly is yung drama sa radyo. Oo. Dubbing sa pelikula, sa mga, ngayon usong-uso, di ba, yung Korean novela or yung mga foreign na mga pelikula ay ita-translate mo yung Tagalog. Alin ba ang mas mahirap doon? Kasi kailangan sabayan mo yung Magkaiba po kasi siyang genre. Kumbaga sa kanta, may rap, may ballad, may or kung ano man yung iba-ibang style, may pop. Ang pinakamahirap po talaga ay ang radio drama kasi ito talagang you have to create the character. Unlike dubbing, is the easiest form of voice acting. Okay. Kasi canned na po siya. Para siyang puzzle na ibubuuin mo na lang. Hindi mo na kailangan mag-isip. Kumbaga, given, nakakanned na siya. Hindi katulad ng radio drama. Mula sa conceptualization, paano yung eksena, i-build up mo yan from nothing. Unlike ang dubbing, napanood mo na yan eh. Kumbaga, uulitin mo na lang. Kunwari, SpongeBob, English, hey, come on, Patrick. Tapos, kamusta ka na, Patrick? So, gaganunin mo lang. So, sync na siya. Pero sa panahon ngayon, nag-iiba po ang landscape. Kasi may tunog noon ang dubbing na sing-song pattern. Yung, ano kaya ginagawa mo dyan? Nakakatawa ka naman. Tapos, yes. Mga bata. May rhyme. Mga ganon. Ngayon, dapat, natural ang approach mo. Hindi ka na yung tunog batibot. Galing din po kasi akong batibot. So, alam ko yung tunog. Ako yung boses sa maraming batang batibot. Halos ako lahat yan. Voiceover, pati puppet. So, maraming genre. Lalo na ngayon na may internet na. Dati kasi TV at radio lang ang means of entertainment. Tsaka movie. Ngayon, nandyan na yung YouTube. Nandyan na yung... Actually, karamihan ngayon ng mga dubber nasa iba't ibang online streaming platform. At 80% ng mga nagdadub dyan, galing sa VoiceWorks, yung mga naging na-train nating mga dubber. At nakakatuwa, ilan sa kanila mga director na. At karamihan sa kanila, ako po ang nag-discover. Grabe.